Wamil, ang bagong Ramil. O, tingnan nyo mga kababayan itsura. O. Halata na masyado mga kababayan, nakakampi talaga ng mga bangag. Dahil, nabuking mga kababayan eh. Nakipag-away pa siya kay Aimee ha. Dahil, yung final na daw mga kababayan, yung kanilang notice na ganyan. Gayong, andun pa mga kababayan sa Korte Suprema. And then, ang sabi niya, oh, para sa akin, dapat ipabalik na daw ang pera o ganyan-ganyan dahil mayroon ng irregularities. Nakipag-away pa siya kay Aimee mga kababayan. Only later on, nabutata mismo. Good job mga kababayan dito sa Cheese Escudero. Dahil, nalinawan mga kababayan eh. Itong pinagsasabi ni Wamil, ang bagong Ramil, ay kanya lang palang espekulasyon mga kababayan. Presumption lang niya, personally. Para madiin lang mga kababayan si BP Sara. Panoorin niyo po ha. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Yan mga kababayan ha. Ibig sabihin na final, wala na talagang means mga kababayan si VP Sara niya i-appeal ito, sagutin ito o ganyan. Anong pinagsasabi ng buang na to? Final na daw. Final mo mukha mo. Hindi pa nga nabigyan ng chance na sumagot si VP Sara, final. Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Ang tanong ba sa'yo, final ba? Pero, kahit ang desisyon ng COA, Hindi nga sa final sa COA mga kababayan. Dahil mayroon pang chance mga kababayan na i-explain yan ni VP Sara, mag-provide ng mga ebidensya. pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong Wala na daw. kinalaman po Wala na daw kinalaman ng COA, final na daw. Ungas! Wag mong ipilit, iho. Wag mong ipilit. Pakinggan yun mga kababayan mamaya si Cheese Escudero na supalpal ito. Na siya lang pala mga kababayan ang nag-i-speculate at nag-presumpt na final yan. Para mangulol dyan sa kanilang mga kabangag mga kababayan ng mga senador. Mabuti naman kinlaro ni Cheese na hindi pa yan final. actual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court, tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point that is final. I-clarify ko lang po Clarify pa. yung decision po Huwag pinagpipilitan niya na final na daw talaga mga kababayan kahit hindi pa. ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit Ang desisyon nga sa Supreme Court. mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad. Kasi yung pendency po Yan. Yang pinagsasabi niyan mga kababayan. Hindi yan by the book. Opinion lang pala niya. Later on malalaman nyo. petition for certiorari, Naintin- hindi po niya na-stay yung obligation to Naintindihan restitute. natin Tingnan yun, nyo, pero hindi tingnan pa nyo, tapos pang-uulo ang lang kaso. Pwede animal na pong to. dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po under Presumption na naman nila mga kababayan na ginamit sa pansarili ni BP Sara. Siya lang din ang nag-presumpt mga kababayan na siya lang din. Tingnan nyo kung gaano kaulol ang taong ito. Appropriated ba yun? Kindly wrap up. That is a presumption Judge po. Marcos. Hindi po kailangan directly sabihin kasi Tapos yan na ang kanilang report mga kababayan. Presumption nila na ginamit ni BP Sara sa pansarili. Tapos wala pa pala silang ebidensya. nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Nagkipag-away pa. Naintindihan. Wala. Presumption ninyo. In other words, bintang. Patunayan ninyo yan. Baliktad na ito mga kababayan Nang bintang sila nang wala silang ebidensya. Tapos si BP Sara ang gusto nilang mag-provide ng ebidensya na hindi siya mga kababayan, naglustay. Samantalang kumpleto naman ang mga dokumento si BP Sara. Intindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding Presumption lang na niya. ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is Wala. a prima facie evidence na Wala. Presumption na naman ng animal. nagamit po siya for personal use for benefit Presumption, in other words, ubintang na naman under nila. the joint circular. Kaya nga. Kindly wrap up, Senator Judge Marcos. Yes, Give available I counsel. am sayang. done, but I have questions kung may Oh. second round. There will be a round two. Pakinggan ninyo mga kababayan ha. Itong follow-up ni Cheese Escudero. Kung paano nawasak ang mga presumption o mga bintang ng mga butang na to. Attorney Wamil, the decision of COA with respect to any appeal is final, is executory but not final even if it is appealed before the Supreme Court, correct?
With respect to the obligation to restitute po, kahit magkaroon ng pendency ng petition for Attorney- Oh, pero hindi pa rin yan final. Pamela, listen to the question, Oo. please. Okay, It is, Your Honor. unless a TRO is issued by the Supreme Court, it is executory, but the decision is It's not, not yet final. Would that Yes. be correct? Yung decision po, final na, Your Honor. Kasi Inapil nga Final. sa Supreme Court, paano magiging final? Ikaw naman. Kung final na, meaning wala nang pag-asa mga kababayan, wala nang methods mode si VP Sara to appeal. A decision of the COA executory na po, appeal Your to Honor. the Supreme Court is executory unless a TRO is issued but is not yet final. Yes po, Your Honor. That is a correct statement. Opo. Thank you. Ayan. Senator Yan Judge, nag-ano sila ni Aimee kanina mga kababayan eh. Nakipag-away yan kay Aimee kanina eh. Pinapipilitan niyang final na wala na talaga mga kababayan na end of the story. Para magamit din ng mga mga lukulok ko mga kababayan na final na ang COA. Na hindi pa naman talaga. one final question for this round as well. Let's focus on the failure to liquidate and notice of demand. Yung AUM po ba may failure of to liquidate na at notice of demand na? Wala pa. I'm citing paragraph 8.3 of the AJMC. Kapag AOM po kasi, Yes or no? wala pa po. Wala. Yung AOM po kasi yung parang kinukonsider namin as demand po, Your Honor. So, wala. Saan po nakalagay sa AUM na may demand kayo? Kasi ni-require po namin sila na to comply with the submission po of the documents. Attorney Wamil, there is a big difference because your notice of suspension, does it include a demand? Pardon, Your Honor. Does the notice of suspension include a demand to pay? Wala pa po, Your Honor. No. Isn't wala. it correct na nandun lang sa notice of disallowance yun? Based on the joint circular po, doon Yes. po ni-require po na mag-restitute. Sa notice of disallowance na. Yes. Wala sa AUM, walang demand sa notice of suspension sa notice of disallowance. The demand to pay po. Yes, Yes. Your Honor. Na pwede nilang mga kababayan isulat lang. Pero hindi talaga procedure na talagang yan na ang final. So, when will the presumption come in? Under paragraph 8.3. Kung wala pang failure to liquidate dahil hindi pa final, kung wala pa yung demand until notice of disallowance na hindi pa final, kailan po papasok yung presumption o prima facie dun sa 8.3? Ang wording po kasi nung 8.3, Your Honor, failure to liquidate. So failure, kasama po dun yung failure to submit the documents. Hindi po kasama yung failure to pay kung ano man po yung dinedemand. Nakalagay po doon, failure to liquidate upon demand. Yes po. So ang sinasabi po doon ay isubmit yung complete documents with the ICPAO. So, pag hiningi nyo at hindi pa nasasubmit, failure na yun sa palagay mo? Yes, sir. Tapos wala pang deadline mga kababayan. Hindi man lang nila inantay. Kasi ang sabi lang naman po is upon demand na hindi sila nakapag-liquidate po. That is your interpretation, sir, correct? That is not found Ayan, interpretasyon lang niya. in the JMC. Oh, Ang bakit nag-i-interpret ka ng sarili mong ungas ka? Base ko lang po dun sa provision po ng GMC, Your Sa Honor. interpretation mo nga ng JMC. Sa kanyang Yes, interpretasyon, hindi pala, eto si Wamil, Wamil, Huwag ka magpapahalata, iho. Thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdagan ko na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil Hindi bawal mga alam naman kababayan. natin ha? na kinakailangan Hindi din bawal. na lehitimong may pangangailangan na protektahan, no? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant? Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry. Well, yung Hindi pala naintindihan. kasi parang alam naman natin, no, lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang halimbawa John Doe, Jane Doe o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na binambibilit, reward for information na syempre pinoproteksyonan din natin yung mga Mabibisto na. Kung sisilipin mga kababayan ang record, masasabi na confidential pala ito. So hindi na natin ito yung sa part ng mga sa part ng mga kalaban kung meron man. Samantalang kung maglalagay ka ng pangalan diyan mga kababayan, hahanapin pa yan nila kung mahanap nila. na protection ng mga agencies yung identity
no ng mga informants. Apparently, walang alam yung tinatanong mo, JB, Sebastian. Ay, Erecito. Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular. Dapat ang head talaga ng COA, no, ang tanungin dyan. Parang walang alam ito eh. So tanggap 'yon. Halimbawa, nakita niyong medyo parang yung mga pangalan mukhang alias lang ay tinatanggap dahil pag-intelligence gathering. We base lang po dun sa document submitted to us. So, kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor. Tapos meron ding dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential fund. May coordination with law enforcement agencies, tama po ba? Yes po, based on the joint circular po, Your Honor. So, doon po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, Wala rin niyang alam. Wala rin niyang personal knowledge. Baka babayan, postahan tayo. PDEA at iba pa, NBI na ginawa ang halimbawa OVP in this case sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs. Based on the documents submitted po sa ICPA, wala po, Your Honor. Wala o hindi mo talaga alam. Dahil sinasabi ng ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Yes po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination? Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Walang naging findings. Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng yung audit, Mr. Attorney Wamil, Wamil! na Parang si Ramil lang din, mga kababayan, na hindi ma-pronounce ang R. Ramil and Wamil. Wabit. did you see any Parang rabbit, mga kababayan, na hindi mo ma-pronounce ang R. Rabbit, Wabit. Si Ramil, Wamil. evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap? Ang Hoy, Chiswis. Naririnig ka namin dito, Chiswis. nakakuha o nagbenepisyo Sugas ka, Chiswis. I-off mo nga microphone mo kung mag-clear out ka ng plema mo dyan sa lalamunan. doon sa Confidential Intelligence Fund. Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that. Walang personal knowledge, mga chismosa na naman, mga kababayan. Bakit siya ang pinapadala dyan, no? Dapat may nagpadala, mga kababayan, na yung talagang may alam sa COA talaga, no? Hindi lang yung walang mga personal na alam ang Tapos, ang ginagawa, mga kababayan, speculation. Speculation lang. So, Tapos, base sa kanilang nakuhang speculation, yun na ang kanilang i-interpret, mga kababayan, na katotohanan ang mga visit talaga, no? para sa record, for the record, last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakaroon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pondong bayan ay sapat na o upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, sibil o kriminal? Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the, accountable person din po si head of the agency, Your Honor. So last question, Kindly wind up. Mr. President. Upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang Pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang, Wala silang ebidensya na si VP Sara ang nakinabang? sa confidential intelligence, inilahad lamang ba ninyo ang inyong audit findings at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability? Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming ini-issue po. Okay, thank you, Mr. Presiding Officer. Wala naman pala silang mga kababayan. Proof na si VP Sara ang sinasabi nilang naglustay. Hindi naman nilustay, kundi ginamit, mga kababayan, sa sa kanilang programa. Thank you, Senator Judge JV. Before recognizing Senator Judge Soto, Soto, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you, Mr. President, Mr. Presiding Officer, Mr. Witness. In your testimony...
tuta. Siguraduhin mo lang ha na hindi ka nagsasayang dyan ng ano lang ha, ng kuryente. Tony August 3, upon Si direct Pauline din ang examination ungas, by oh. the Prosecution Council, you were presented representative samples of selected forms. The question 845 acknowledged receipts, if I remember it right. Correct ba yun? Yes po, Your Honor. All right. No, bakit in-issue niya? Non-issue mga kababayan na acknowledgement receipt na ano, pinagsasabi nila. So what kung acknowledgement receipt yan? Tapos, ang kanilang ano no, propaganda mga kababayan, wala dang official receipt. Acknowledgement receipt lang daw. Ay, hindi nga silabi nilang, ano, walang acknowledgement receipt. Basta mukhang, napapalabas mga kababayan sa nagbabasa, mukhang walang resibo. O, yan ang kanilang ano mga kababayan. Merong mga acknowledgement receipt mga kababayan. Dahil, ang napagbibigyan ng mga confidential fund na yan hindi naman business establishment, kundi mga taong pinagbilhan ng mga impormasyon mga kababayan. So, magbibigay ka ng resibo. Ina-acknowledge yan sa kanila na na-receive nila. Kung magbibigay ka ng resibo na sa BIR mga kababayan para doon sa mga tao, yung mag-i-issue yung mga tao na na pagbilhan ng impormasyon, bistado sila. Talagang grabe ito makatwist tong mga ungas na to, no? Sinabi nyo na kayo ay gumawa ng observations doon sa mga acknowledgement receipts nito kung saan ilan dito ay pinagagamitan ng confidential funds ay hindi naaayon sa Joint Circular 2015-01. Ngunit may mga acknowledgement receipts according to how I recall it na wala naman kayong observations, ano? Yes. Sapagkat ang pinaggamitan ng pondo ay naayon sa nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. Alright. Halimbawa, yung acknowledgement receipt ni Mary Grace Inchimada. Ay, nako. Tuta. Wasak sila mga kababayan dahil yung yung Meregis Pratos na yun, 70,000 lang pala. Akala nila milyon-milyon mga kababayan. Tapos, yun pa ang kanilang talagang ginawang poster girl. Grace Piatos na 70,000 Oh, 70,000 lang. for medicine. Walang supporting documents. Anong walang supporting documents? Mayroon ngang resibo? Acknowledgement receipt dahil hindi yan official receipt mga kababayan dahil hindi naman niya establishment si Piatos. Kaya gumawa kayo Wag mo ngang i-twist tuta. Iniiba niya ng observations. Yes po, Tapos Your yung doon naman Tapos yes din itong ungas na to kay acknowledgement receipt ni Janice Marie Trevilla, 70,000 at Patty Ting na Patiting. Ikaw, wala kang nikatiting na 150,000. common sense. Wala kayong observations dahil ang pondo ay ginamit sa purchase of information na pinayagan o allowed ng nasabing circular. Tama ba? Yes po, Your Honor. That's the way I recall it. All right. Okay, now, ito ngayon ang tanong ko. Patiting. Out of these 845 acknowledgement receipts na pinag-uusapan sa kasong ito, ilan ang nagawa nyo ng observations dahilan sa kawalan ng supporting documents? Hindi ko na po matiyak kung ilan yung exact number po, Your Honor. Ilan ng, well, then my next question will not be answered because tatanong ko, ilan yung walang observations? Hindi wala. Oh. Pwede po ako mag-refer sa tabulation po, Your Honor. Please. You can refer to your tabulation table that was earlier marked. Assisting counsel, can you show him the previously marked evidence pertaining to his tabulation or summary? Assisting counsel for the respondent may also approach should he so desire. Dito. What do you mean? You have to count the 845. Yes po, Your Honor. Wala kang percentage man lang. Since personal notes ko lang po ito, Your Honor, Hindi nga hindi nga official. tabulation lang po siya. So you would not have a... gano'ng katagal nga abutin niya kung bibilangin mo? Maubos lang 2 minutes mo. Kasi my next question actually would be, Bakit ang tagal ni Soto mga kababayan? magkano ang total noong meron kayong observation? At magkano yung wala? Wala na makwenta itong mga pinagtatanong ni Soto. If the chair may assist, Attorney Wamil, look at your notice of suspension. Yung may observation ka, I presume, pertains to those rewards, payment of goods and medicines
that you made observations to and suggested to be suspended. So I presume it pertains to those ARs. Yes po, Your Honor, pero amount lang po kasi yung naka-indicate po doon. And the total is Sa 845, Mr. Presiding Officer, ilan ang total? Magkano? Uy, ang tagal mo na tuta. Kanina ka pa dyan. 845. May I be allowed po to peruse po yung notice of suspension? you Your Honor? may refer to it. Papayag na kasi ko sa ballpark figure, basta't bigyan mo lang ako ng kasagutan. Anong total nung 845? Ano yun? 125 million? Out of the 125 million, ilan po? Your Honor, please. Let's wait for the witness counsel to answer. He's referring to your marked exhibit, the notice of suspension. I believe it's on the first page, Attorney Wamil. Sa first page po, with respect to the Mayos payment ka, of Wamil. rewards po, 59,787,000 pesos po, Your Honor. With other purchases naman po, umabot po siya ng around 15 million pesos, Your Honor. So ilan yung walang observations? Wala kayong observations. Bali, ang total po ng may observation namin ay around 75 million pesos po, Your Honor. 75 million sa may observations. So around 50 ang mga walang observation. Ganun ba? Yes po, Your Honor. And all right, so that is for the 125. Yes po, Your Honor. I don't have any time anymore, so it's okay. Thank you. Lumayas ka na. Thank you, pagis ka. Senator Judge Soto. Senator Judge Lacson Isa na namang ungas. may proceed with his interjections when he's ready. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Interjection, Presiding injectionan Officer. nila nga. Good morning, Ang plema ni Chismis. Attorney Wamil. Good morning po, Your Honor. Kindly refresh my memory, no? Kasi ang pagkaalam ko, Bakit? Nag-uulanin ka na ba? sa paggamit ng intelligence saka confidential fund, hindi lamang sa pinapayagan o hindi pinagbabawal ang paggamit ng alias, kundi necessity Yes, for practical reasons, di ba? Yes po, Your Honor. And idadivert lang yung totoong tao nasa likod ng mga alias kapag declassified na o tapos na yung tinatawag na confidential or intelligence operations. Tama, di ba? Yes po, Your Honor. So ang tanong, Kahit pa hindi tapos, kung andun pa rin mga kababayan, example yung mga NPA. Ongoing ang pagsasalot ng NPA eh. Paano kung connection mga kababayan dyan, di ba sa DepEd, ang daming mga NPA. In connection dyan sa mga NPA, tatargetin. po, meron ba kayong, wala ba kayong efforts na alamin kung sino yung mga nasa likod ng mga aliases na sinabit sa inyo? Since document-based lang po kami, Your Honor, hindi na po. Wala na po kami. Yan ang susunod yung tanong. Ano? Bakit paper audit lang kayo? Wala kayong physical? Yan ang mandate bitin nila. yung inyong pagsasagawa ng audit. Kasi paano nyo malalaman kung legitimate yung pumirma doon sa acknowledgement receipts kung hindi nyo inaalam kung meron bang totoong tao na nasa likod noong mga aliases na yon? Opo. Since what we do po in ICFAO po is compliance audit lang po, Your Honor. So kung ano lang po talaga yung provisions na nasasaad dun sa joint circular, yun lang po talaga yung ginagawa namin, Your Honor. That brings me to my next point. Baka pwedeng i-recommenda mo na i-amend nyo yung inyong JMC kasi parang bitin, no? In fairness to the Ano na naman nila mga kababayan, babaguhin na naman nila para mapalabas lang na may ginawang mali si VP Sara. Bendalo na naman. concerned offices or persons na ino-audit, dapat kumpleto yung due process, hindi ba? Due process. Ikaw pa, sa galing pa talaga sa'yo due process. Ungas ka. Kung paper lang, magre-rely lang kayo sa mga submission, hindi nyo inaalam, you don't go further than that, di ba? Anyway, wala ka naman doon sa, hindi ka naman deputy commissioner pa o associate commissioner, so siguro, i-recommend mo na lang na i-amend yung inyong JMC. So my next question is, what would you consider as evidence of success of a particular surveillance operation and or Hindi nga nila alam yan eh. intelligence information gathering activity? Ano yung evidence of success? Actually, walang specific na documents yung Wala. Silent. sabi ng joint circular. Pero nagbe-base po kami dun sa mismong wording po na dapat merong causal link between the successful intelligence or surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer. Okay. Would an after surveillance report or after intelligence report ng particular na agent, would it suffice para i-consider yung evidence of success? I'm not referring to the entire operation. Kasi kapag nagsagawa ng surveillance, nagsasagawa ng after surveillance report.
whether negative or positive, would you consider that as evidence of success? Katulad po ng sinabi ko, tinitingnan po namin yung causal link. Kung may causal link between the success and the information given by Yun the ang problema kasi bitin nga yung inyong audit. So, I would reiterate, i-recommend mo na i-amend ninyo yung inyong circular. Thank you. Layas! Thank you, Senator Judge Lacson. Before proceeding to round 2, Chair would like to make some interjections. Attorney Wamel, you read the notice of suspension earlier and you gave what amount again? Can you kindly give him a copy? Counsel for Prosecutor. Uy, Anikay, on meantime. Sa payment of rewards po, yung total is 59,787,000 pesos po. You're referring to page 1 of the December 13 notice of suspension that you prepared. Yes po, Your Honor. Can you total it again for me, please, sir? The payment of rewards po. I totaled it and your total is wrong. Mali. Kindly total the figures that you wrote Mali. there. Mali. Yes, sir. It was a typo error po. 69 million. Typo na namang animal. Tukohin nyo. 787,000 pesos. Ang dami namang nagkamaling numero doon. Typo From daw. 59,787, ang tamang total is 69,837. Yes po, Your Honor. But the figure you mentioned earlier was what was written here. How did you know that it was wrong? A Ayan, mali-mali na naman. typo, and now Itong mga ungas na to, no? Alata, masyadong niluluto, no? Nagbabadali, oh. you're giving us the correct figure. Kasi yung 10 million po, Your Honor, hindi na-add dun sa total amount. 10 million po. Hindi yan typo. Ang typo, mga kababayan, na may namali na ano. Tama yung intention mo, tapos mali ang napindot. Yan. Talagang error yan, mga kababayan, na ano, negligence error. Po nung payment of reward payment. Or, that might be an indication of fraud. Gawa-gawa. Pangalawa po, yung subsequent issuances, binabanggit po 69 million na, pero yung detalye, hindi na po 10.5 million, 10 million na. Ano ba talaga? Ayan. Ano ba Can you talaga, repeat your kuya? question po, Your Honor? Wala, hindi na naintindihan. I'm sorry. Nakalagay po dyan 10.5 million, 10.05 million. Hindi po ba yung rewards? Yung Yes reward po. payment. Yung subsequent documents issued by COA already refer to it as only 10 million. Anong pagkakaiba yun? What subsequent document po, Your Honor, yung tinutukoy niyo? I'm referring to the notice of disallowance later on and the documents mentioned also in subsequent articles, in subsequent documents. Wala na po akong personal knowledge about the notice of disallowance po, Your Honor. So ba't na-correct yun? Yung 10 million, yung 10.05 naging 10 million na lang. You wouldn't know? I wouldn't know po, Your Honor. In relation to the question of Senator Judge Soto, he said how much is the total that were provided for. You gave a total. In relation to the question of Senator Judge Villanueva, ano ba yung pinakaiba? Correct me if I'm wrong. You said you were aware of a notice of disallowance. Yes po. How much was the notice of disallowance? Ano yung dinisallow out of the 125? Sa pagkakalala ko, around 73 million pesos po, Your Honor. So out of 125 million, 73 million lang yung finally dinisallow ng COA dun sa notice of disallowance. Yung balance, inoke niya. Ang makakasagot po niya, Your Honor, yung next witness po. Since, No, if you're familiar with the notices of disallowance, you testified, Attorney Wamil, that AOM, notice of suspension, notice of disallowance. So sa dulo, pag iba na yung amount na nakalagay doon, marami nagtanong kanina, yung dinisallow lang ultimately is only 73.287 million. Posibleng magbago talaga yun, di ba? Yes po, Your Honor. So yung AOM mo, yung kabuuan ng 125, yung AOM mo pangalawa, kabuuan ng 125, yung notice of disallowance mo, yung notice of suspension mo, kabuuan ng 125, pero posibleng iba na ang amount ng notice of disallowance rather. Yes po. Depending on the evaluation po kasi yun nung nag-audit po. Now, to avail of round 2, Senator Judge Pangilinan. Thank you, Attorney Wamil. Interpretasyon. Siya lang pala ang nag-interpret, mga kababayan, na sarili niya. Round 2, Senator Judge Pangilinan. Matsing. You have 2 minutes, sir. Thank you. Doon tayo sa yung acknowledgement receipts, no? So, andito yung mga acknowledgement receipts for December 21 to 31. No? Ang napansin ko rito nga, lahat buo ang numero, no? Walang butal. Mukha mo butal. Matsing. 150,000, 500,000 na acknowledgement receipt. Tama ba na kapag resibo na official, ang malamang hindi buo, no, may butal, di ba? May detalyado, malamang, di ba? Malamang po, Your Honor. Tingnan mo na yung flood control. Di ba, tag 100 million, mga kababayan, divisible by 50 million. Okay. Based on your experience. So dito, puro
buo, 250, 500. As if naman na hindi yan mga kababayan normal dyan sa gobyerno. Yan naman talaga ang nangyayari dyan sa gobyerno na naka-round off na. Ni isa, walang butal, walang sentimo. No? Ikaw lang ang So, butal mukha mo. Yun, medyo isang concern natin yun. Concern mo mukha mo. Pangalawa, 111 disbursements in one day. Naka-date. Do you confirm that? Wala po akong data nung number This po. is about December 23, 2022. Nakalagay dito, date, December 23, December 23, December. Binilang namin 111. Binilang ninyo sa prosecution. Isang araw, no? Totaling 17 million. Anong wala namang bawal kahit pang 1,000 yan, Matsing. Pagka ganyan ba, would you consider that usual? Ayun na namang wording nila na unusual mga kababayan. Disbursement, 111 Oh, disbursements salsal ka na naman. Ito si in one Wamil. day. Wala pong specific provision yung circular as to Yes, but the circular says to prevent irregular, excessive, di ba? Scholar, Extravagant. extravagant yung, kayo ang extravagant. So, would you consider this, does this fall under regular? Alam namin ang gusto mo Matsing dahil no-news nyo na naman. Ano na naman unusual na naman, unusual. Tapos, ang Matsing, tsura ng ilong mga kababayan. Irregular or you wouldn't know? I wouldn't know po. Okay. Pero that's unusual po, pero I wouldn't know if it is irregular. Ayan na naman. Nakuha na niya mga kababayan. Unusual. News na naman, unusual. Ang mga Matsing talaga. So we come back to the term unusual. Okay. See? Visit. Ilong. So this is unusual. Pinaano pa niya mga kababayan. Talagang stressed out pa niya. Doon sa Unusual din ang pagtatanong mo, Match. nabanggit mo kahapon, yung usapin nung meeting ninyo, yung audit query, nabanggit nyo na hiningi, di ba nagka-meeting kayo, nagkaroon ng audit query, hinihingi ang audit query sa halip na AOM, tama? Yes po, Your Honor. Okay. At hindi kayo pumayag? Yes po, since wala naman po siya doon sa aming joint circular, Your Honor. Kung pumayag kayo, na wala Wala na nga, wag ka nang another speculation na naman mga kababayan na mga situational. sa joint circular at nagbigay kayo ng audit query na hinihingi ng OVP, would you be violating the joint circular? Tama Yes na po. Matching. Tama na Kaya So- hindi po kami nagbigay, Your Honor. In other words, an May- audit query would May be a violation Bell ka na Matching. of the joint circular. Tama? Hindi lang po siya sanction, Your Honor. Yes. Hindi po siya part nung ini-issue namin. Okay. Pero hindi nga part. Pero kung ginawa nga ninyo, based on your experience as auditor, you would be violating your own issuances. Yes po, Your Honor. That's why you refuse to give the audit query as requested and instead, tinuloy nyo yung AOM. Last question, Mr. Kindly wind up. Wala na. Time's up ka na Matching. Nonsense ka. Last question. May bell ka na Binanggit mo na hindi Bakit hindi nagagali si Erwin Tulfok dito ay Rafi Tulfok mga kababayan na nag-overtime ng Matching? tinanggap yung AOM nung inisyu ninyo. Tama ba yun? Yes po, Your Honor. Bakit? Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization? Tama ba yun? Yes po, wala daw pong mag-receive, Your Ganyan ba Honor. dapat? Ganyan ba ang kalakaran? Pagka Ganyan dapat ang Matching. isang ahensya ng pamahalaan. Sana all, no? binigyan niyo ng AOM, nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, Unusual na naman daw. that's unusual. Matsing talaga. Visit ka, Matsing. That's unusual po. No further questions? Thank you, Senator Judge Pangilinan. Before Gas na Matsing yung ninyo. proceeding to the other round 2 availers, Chair would like to recognize Senator Judge Zubiri, who will be availing of his first round to make his interjections. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Magandang umaga po, Attorney. Good morning po, Your Opo. Honor. Ito, broad strokes lang po ito, Mr. Presiding Officer, to my dear colleagues. Kasi sa iyong pananaw, dito sa findings ninyo, napapakita ba na may possibility of misuse and abuse of government funds on confidential and intelligence funds? There is a presumption po, Your Honor. Yes. And hindi lamang to para sa
opisina ni OVP, di ba? I'm sure sa tagal mo, sa iyong karanasan bilang investigator ng COA, ganito din ang findings mo sa maraming mga ahensya. Yes po. Since we follow naman po yung joint circular sa lahat ng in-audit po namin. At hindi lamang sa ahensya ng eksekutibo, pati LGUs. Tama po yan. Yes po, Your Honor. Yeah, the reason why I'm taking this up at gusto ko pong tanungin po ang ating witness is sa iyong eksperyensya dahil sa lack of accountability using confidential funds as a excuse na nagkakaroon ng abuso at corruption dito sa pondong ito. Yes po. Yes, kasi obviously, Mr. Witness, is pag sinabing confidential in nature, huwag na kayong magtanong. Basta ginamit namin yung pera. Hindi sa tingin mo, tama po yan o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi ang confidential fund ay public funds pa rin naman po. So it must follow the strict accounting and auditing rules para So- maiwasan po yung misuse. So talagang hinahanap ninyo yung paanong nagastos yung pera, paano yung nagkaroon ba ng plano of action at paano nagastos ang pera at saan pumunta yung pondo. Tama po yun. Yes po, Your Honor. Dito po sa case ni OVP sa Office of the Vice President, meron ba ganung klaseng plano? Meron ba ganung klaseng accounted use of the funds? Since ang audit po namin ay document-based, so nagbe-base lang po kami dun sa sinasubmit sa amin. So kapag hindi po properly liquidated, meaning hindi submitted lahat ng documents or yung documents ay hindi compliant dun sa requirements ng joint circular, nagkakaroon po ng presumption na yung amount is put to personal use or benefit po. Yes, kasi Presumption lang, ikaw lang ang nag-presumptungas.